Siguro naman ikay taga ibang planeta kung hindi mo pa nakikita ang TikTok ni First Lady Lisa Araneta Marcos na nagsasabi, bad shot sa akin yung VP Sara na yan. Welcome back sa aking YouTube channel. Pasa mo first time lang po na manood. Please click na Jeremy's TV na nila. Anyway guys, wala nang bite libre lang. Tulong mo na lang yun sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video. Harry Roque, promise back kay First Lady Lisa Marcos. Dahil wala pang lumalabas na comment galing kay Miss Comment na BP Sara. So itong si Harry Roque, ayan guys, nagmarites na naman. At inintriga pa itong ating Pangulong Bongbong Marcos na nagsiselos daw. Marites talaga, di ba? Nagsiselos daw itong si First Lady Lisa Marcos. Di ba? Kay VP Sara. Dahil nga may patachi-tachi pa siya. At yun ang nagiging dahilan nga daw. At minsan daw, sabi na, ikwento niya, mamaya papakita ko yung video guys. Naikwento niya na itong si First Lady Marcos, nung kampanya pa, sabi niya, parang bad shot na siya kay BP Sara at narong send daw hindi natin alam kung totoo yun o alam naman natin itong si Roque, di ba? Talagang nagmamarites at alam naman natin parang kaawa-awang lagay niya kahit binuljak na sa ni Digong, di ba? Anong sabi niya nung sa gentleman's agreement? Wala, hindi yung totoo, sabi ni Panelo, di ba? Public lang ang habol niya, publicity lang ang habol ni nang nagsalita na. Although hindi niya sinasabi si Roque, pero si Roque yan guys. Kagaya nung nangyari dati, di ba, nung sa ICC, tumawag ito si si Pangulong Duterte, sabi niya, di ba? Na sabi niya na anytime i-arrestuin na siya. Ano sabi ni Panelo? Hindi yan totoo. Kausap ko si Digong. So, kahit nilaglag na itong si Roque, di ba, ng mga Duterte, talagang todo himod pa rin siya. Di ba? Todo nagpapakatuta pa rin siya. At ngayon, pinagtatanggol na naman itong si BP Sara, kaya First Lady Lisa Marcos. So, narito guys, panoorin nyo guys. Kayo na lang umusga guys. Kung masuka kayo, di suka nyo na lang. Hindi yan. Itong si Harry Roque. Kung ano-ano pinagsasabi. Bahala na kayo. Kung maniniwala kayo, hindi. Pero sabi ni Panelo, publicity lang habon yan. At itong si Duterte, hindi yung kasama niya si Roque sa aking gabinete nung pinag-usapan ng gentleman's agreement. Di ba? So ito guys, bigay ko na sa inyo kung ano yung mga minamartes nitong si Harry Roque. Right? Pasok. Siguro naman ikay taga ibang planeta kung hindi mo pa nakikita ang TikTok ni First Lady Lisa Araneta Marcos na nagsasabi, bad shot sa akin yung VP Sara na yan. Mantakin mo, pupunta ng rally, tatawagin yung presidente mo na bangag, tapos tatawa-tawa. So yan po ang deklarasyon ni Lisa Marcos kanina, no? Doon sa kanyang teaser interview kay Anthony Taberna. So ano ba ito? Ito ba talaga ay declaration of war? Well, syempre po, declaration of war na yan. Bad shot siya sa akin. Okay? Ang sabi pa niya, ever since I was always kind to her, and sabi nga niya, the president is always protective of her. At bad shot sa akin yan, si VP Sara. Well, ngayon nga lang ba talaga nagkaroon ng deklarasyon ng gera? Well, ako po'y kasama ng kampanya. Kaya nga po, alam ko na kampanya pa lang, bad na po si Lisa Araneta Marcos kay VP Sara. Sa katunayan, kumpirmado po itong kwentong ito Election pa lang, kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig uminom, kapag nalalaseng, nagte-text, kung ano-anong tinetext, pero minsan nagkakamali siya ng pinagte-textan. At meron siyang itinext na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte, pinadala niya. Akala niya pinadala niya sa isang amiga niya. Pero, ang totoo, napadala niya kay Bibi Sara. Ang sabi ni Lisa Marcos, kita mo to kung ano-anong ginagawa. Yun po isang video na kumakanta si Bibi Sara.
Hindi ko alam kung alam ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero kumpirmado po yung kwentong yan. Na-receive po yan ni VP Sara. Now, ito naman, hindi na ito kumpirmado. Kaya naman pala, may mga kasunduan dahil ng mga appointments na gagawin ni VP Sara. Hindi po ito kumpirmado ha, pero narinig ko lang na hindi na pinutuloy ni VP Sara. Kasi nga, nakita niya na bad pala sa kanya yung First Lady. So, linawin ko lang po, hindi lang po ngayon nagdeklara ng gera si Lisa Araneta Marcos panahon pa po ng eleksyon. Ginigera na niya si VP Sara. Kung tatanungin niyo ako, dahil ako naman po again, kasama ng kampanya, meron pong elemento yan ng selos. Unang-una, tanggapin po natin. Saksakan naman ang ganda ni VP Sara kumpara kay First Lady, no? Tapos ang problema dito kay PBBM, touchy-touchy, mahilig mag-touch-touch. Ako kahit gano'n kong kalapit ni VP Sara, ako, gwardyado. In fact, handshake lang, no? Kung mayroong mga besong pagkakataon, she will have to offer the beso, pero talagang strict ako talaga dyan. Kasi stricto yan no, si VP Sara. Pero napansin ko ng eleksyon, touchy-touchy itong si PBBM. Siguro ganun lang talaga siya, walang mali siya. I can give him that. Pero syempre, sa mata ng isang asawa, ayaw niya yan. Touchy-touchy siya sa ibang babae. Tingin ko, nakikita ko sa mga mata niya, eleksyon pa lang, na talagang mainit talaga ang mata niya kay VP Sara. Tingin ko, yung selos, may kinalaman na rin yan. So, malinaw na nagkaroon ng deklarasyon ng gera kanina, pero matagal na ang bad blood sa panig ni FL at saka ni Inday Sara Duterte. In fact, kung babalik tanaw tayo, mas mahal pa sa eleksyon, meron na siyang bad blood. Ang duda ko ito ang duda ko talagang may bad blood talaga si FL kay Inday Sara. Kasi nga, ang totoong kwento naman po niyan, kaya naman tumakbo ng Vice Presidente si Inday Sara dahil kinonvince siya ni Amy Marcos. At mukhang totoo yung naririnig nating kwento na bad blood talaga si Lisa Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos. Well, kapag yung tinanong ko naman si Senator Amy Marcos kung totoo to, sabi niya hindi. Ewan ko, baka siya ayaw niya sa akin. Pero ako pa nagsabi sa kapatid ko, pakasalan na niya yan. Sabi ko, bakit mo sinabi pakasalan na yan? Kasi naman gagala-gala siya. Tapos cargo ko pa siya kapag hindi siya nag-asawa. No? So ang sagot ni Senator Amy Marcos ay dako, hindi totoo na siya may bad blood kay Lisa Araneta Marcos kasi siya pa nga nag-suggest kay PBBM na pakasalan na si Lisa Araneta Marcos. Pero syempre hindi natin alam kung bad blood si Lisa Araneta Marcos kay Amy. Pero ang teorya ko, bad blood. Kaya nga, nung nakita niya na very close itong si Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte to the point na siya pa nga yung nag-succeed na ipagsama yung dalawa sa unit team, talagang markado na from the very beginning si VP Sara. Pero napansin nyo ba, nagpa-interview siya para sabihin bad shot siya kay VP Sara. Ang tanong, ano naman ngayon? Sino ka ba? Di ba? Ikaw ay asawa ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kinakailangan suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga ang mandato na binigay ng taong bayan sa kanya kung ikukumpara sa presidente? Bad shot siya kay VP Sara. Ano ngayon? Hindi ba totoo na si VP Sara pa ang nagbigay para siya para kanyang esposo ay maging presidente? Lahat ng survey ng mga panahon na yun nagpapakita na kung tumakbo si VP Sara as presidente, runaway winner siya. Tapos, ang strategiya pa ni Amy Marcos, mas solid ang norte, mas solid ang south. Nag-work. Kasi nga, basta solid ang norte, solid ang south, panalo. At syempre, pag sinabi natin south, hindi lang naman Mindanao yan. Kasama yan yung Cebuano-speaking areas. So ang hindi lang malakas ang Duterte, syempre mga Ilonggo-speaking areas. Pero lahat yan, kasama na ang Waray area, yung Ilonggo area lang na ang talagang teritoryo ni Lenny ay teritoryo ng mga Duterte. So ang binigay ng Marcos, ang binigay ng Duterte sa Marcos, ay lahat yung Cebuano-speaking Visayas areas at Mindanao. Ang binigay ng Marcos, solid north.
ang talagang pinaglabanan, Central Luzon, Metro Manila, and Southern Tagalog dahil ang Bicol region naman talagang kinarili. So, talagang ang nagdeklara ng winner dyan ay yung Central Luzon, Metro Manila, and Southern Tagalog na nakuha naman ng Marcos Duterte. At tingin ko naman, traditionally, ang Southern Tagalog at saka Metro Manila, hindi talaga boboto sa Marcos yan. Nadala talaga yan ng Duterte. Dahil ang Duterte, kahit ano pang sabihin nila na ang Manila ay hotbed ng opposition, ito talaga naman landslide si Duterte dyan, pati pa noong 2016. So nadala siya ng Duterte sa Metro Manila, nadala siya ng Duterte sa Southern Tagalog region dahil ang Batangas, no, ang Laguna, traditional naman po yan, bumoboto sa opposition. Pero bumoto sila kay Duterte. Nadala ni BP Sara si BBBM. So ang tanong, bakit ngayon ikaw pa magsasabi na bad shot siya? Si BP Sara, hindi ba na dahil meron ka dapat tanawin na utang na loob na hindi dapat sa'yo nang gagaling ang mga maanghang na salita laban kay BP Sara? Ang sabi ni FL, may tatawagin yung presidente mo ng bangag, tatawa-tawa pa. Eh bakit? Makukontrol ba ng isang anak ang kanyang ama kung anong gustong sabihin? Ang posisyon mo ng ama ay posisyon ng anak. Let me remind FL, ayaw ni Presidente Digong kay PBBM dahil siya ay weak leader at dati pa po sinasabi ni Presidente talagang terorista ang PBBM. Kaya nga galit na galit si Presidente Digong kay Inday Sara at sa akin dahil ako lang naman yung nag-iisang sumunod kay Inday Sara nung kami po ay sumari sa unit team. So ganyan po naging sitwasyon. Eh bakit siya magagalit? Eh di ba nga, sinuway na nga nung VP natin ang kanyang sariling ama? Ay nako. Tingin ko naman alam niya yung kwentong yan. No? Hindi niya po pwedeng sabihin na hindi niya alam yun. So hindi dapat siya naghinanakit na masakit ang sinabi ni Presidente Digong dahil dati na nagpahayagan sa loobin ang Presidente Digong na ayaw niya kay PBBM. At sinuway ni BP Sara para nga sa unit team ang wishes ng kanyang ama na huwag makipag-partner kay PBBM at dapat siyang tumakbo na presidente. So ang tanong, ano ngayon, First Lady? Sino ka ba? Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Hindi naman ikaw ang presidente. At ang pinapahagwatig mo ba sa iyong deklarasyon ngayon? Miski hindi ka wahalan ng bayan, ikaw ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno. Kasi yan naman talaga ang duda ng marami. Ikaw na walang mandato ang nag-appoint ng mga tao sa gobyerno. Ikaw kahit walang mandato ang nagdidikta ng mga polisiya. Kasama na yan yung desisyon na tanggalan ng pondo si VP Sara dahil aminin ng hindi, dati mo pa siya kinabubusitan. Sa totoo lang, huwag na tayo mapag-plastic-plastikan. Dati mo na siya kinabubusitan, hindi ko alam kung ikaw'y nagsiselos, pero maraming insidente na nagpakita talaga siya kay BP Sara. Kahit anong gawin pa ni BP Sara ngayon, mananatili ang bad siya. Walang masasabi ko lang, huwag po sanang ganyan. Dahil in the same way na you want your husband respected as the highest official of the land, may karapatan din na marespeto ang pinakamataas na opisyalis sa ating bayan. Ang paratang lang naman sa inyong asawa ay siya ay bangag. Pero pwede naman po yan pasinungalingan. Magpa-drug test anytime nang malinaw ang pangalan ng inyong asawa. Kasi nga, nung panahon ng kampanya, nagpa-drug test nga, iba ang bilis, 2 minutes, labas ang resulta. Samantala pag nagpa-drug test sa ibang tao, napakatagal. So para nga po mapasinungalingan na yan, at para talagang matigil na yung sama ng loob nyo kapag tinawag na bangag ang inyong asawa, pag-drug test nyo na po inyong asawa. At samahan nyo na rin. Kasi may mga ugong-ugong na hindi lang po nag-iisa sa pamilya ninyo ang bangag. Okay? Maraming salamat po mga televiewers sa inyong pakikinig. Siyempre po maanghang ang mga salitang nabanggit ko ngayon, pero maanghang din naman po ang mga salitang nanggaling ni First Lady.